Hello po mga kababayan at kaibigan. Eto na po tayo, no? Balik ulit tayo pero slowly recovering po tayo. Salamat po sa mga well-wishers no nagpaalala sa atin na magpahinga. Pero the life of me or the life in me, whatever they called it, hindi po talaga mapigilan, no? Fear of missing out din po si Simple Talkies. Pasensya na po mga kababayan, no? Hindi ko talaga kayo maiiwan, no? Namimiss ko kayo eh. Salamat po sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating mga videos, sa mga nagsishare ng kanilang blessings at sa mga kasama natin sa panandaliang mga live stream at video premiere, no? Pasensya na po at congratulations kay Kai. Naka 35,000 ka na, Kai. Yan po, no? So, ang pag-uusapan natin ng maiksi, mga kababayan, ay itong Pogo. No? Kabigla-bigla po eh. Yung sa Banban, si Mayor Alice Gu, akala natin tapos na. Hindi pa pala. Ang napakalaking issue ngayon, yung nandyan sa Porac, Pampanga. Nakitaan pa ng mga uniforme ng mga Chinese military uniforms and mga medals, no? Ngayon po, inaalam nila kung mga current uniform yun o mga old uniform. Kasi pag current uniform yun, mga kababayan, ay patay na. Patay na. Patay na. Ibig sabihin, may mga tik-tik, no? Pinapasok po ng Pogo ang mga tik-tik ng China. May mga sleepers dyan. Diba? Tama, mali. Oh. Kaya tinan nyo na lang yung example dyan sa Paranaque, yung sa multi-village ba yung tinatawag? Nakalimutan ko na naman mga kababayan. Nakita nga nila may mga nagja-jogging exercise, pare-pareho ang gupit, military style at pare-pareho ng uniform. So iisipin pa, sabi pa nung mga otoridad natin, wala daw. Ay, siguro yan hindi sasabihing meron para hindi po matakot ang mga kababayan natin. Pero sa totoo yan, witnesses will not tell a lie. Doon sila nakatira, na obserbahan nila. Totoong meron. Ayaw lang tayong takutin ng ating gobyerno, which is very good. Nagsisafeguard din ng ating gobyerno. Kasi mamaya magkaroon ng panic o mamaya alam nyo na kung anong mangyari, kaguluhan o whatever. Pero ito pong pasabog ng PAOK, yung Presidential Anti-Organized Crime Commission, ang dami, no? Tapos, alam na rin nila kung sino ang may-ari ng Pogo na yan. Alam nyo ba na galit din ang Governor Pineda ng Pampanga? Pinagagalitan nga po yung mayor ng Porac, no? Sinigaw-sigawan niya po. Tama lang po yan, Governor Pineda. Saludo po ako sa inyo. Dapat minura nyo na po yan sa Kapampangan Gobernador dapat inyo na pong minura yan sa Kapampangan, no? Ano bang mura sa Kapampangan? Tama po ba? Takdanay damo ba? Ano po ba? Tama po ba yung nasabi ko? Alibuga, tulungan mo ako. Yung mga Ate Rebecca Lagmay, tama po ba? Pasensya na po kung bastos po yung nasabi ko, pasensya na po ha sa mga kababayan nating Kapampangan. Governor Pineda, dapat sinabon mo ng sinabon, hindi mo binanlawan yung mayor ng Porac. Ang alibay na naman yan, di nila alam. Paano hindi nyo alam? May laki-laki. 46 buildings you don't know? Hindi man lang kayo nag-usisa? Wala man lang kayong pinapuntang kapulisan o city councilors o whatever have you to look at it na may nangyayari palang di maganda dyan sa Pogo na yan, sa 46 na yan, at yung isang nag-ooperate, wala palang lisensya galing Pagcor. How? Paano nakalusot sa inyo yan? Di po ba? At ito pang masakit. Huli ka, Harry Roque. Eto na. Sana naman, no? Muang unti-unti na pong darating ang karma sa talakitok na ito. Di ba? Siguro napanood nyo na lahat yan. Nakita po ng ating magagaling na PAOK officials na may dokumento galing sa opisina ng dating presidential spokesperson na si Talakitok Harry Roque.
Ang depensa niya, baka daw po doon sa dating nagtrabaho sa kanya na nakatira dyan sa Pogo. Ang tanong, bakit nakatira sa Pogo? Narinig ko nga, baka daw po nag-aaral dyan sa Clark. Meron bang eskwelahan dyan sa Clark? At bakit dyan siya nakatira sa Pogo? Tama, mali. At dadalhin pa daw siya sa mga tour. Saan ba yung ibang bansa? Ang tanong, kaninong gastos? Kaya there's a lot of explaining to do si Talakitok Harry Roque. No? I think madadagdagan pa yan. No, sige, daldal pa mo, Roque. Tingnan natin ngayon ang galing mo sa pagdepensa sa sarili mo. Ang galing mong banata ng Marcos administration kung ano-anong pinagsasabi mo. Pero pawang kasinungalingan. Nakakahiya ka po, Attorney Harry Roque. Dapat dito kumilos na ang Supreme Court na i-disbar ka na eh. Kasi wala kang credibility. Pero mo, sabihin ba naman daw, pinangako daw yung 20 pesos and kakampi siya sa unit team dati, alam niya ang sinabi ni PBBM? Diba, lahat po ng sinabi niya, nakagandahan kay PBBM nung during campaign period or election period, ngayon po binabaliktad niya, o diba, sinungaling lang, o ano na, Integrated Bar of the Philippines, Supreme Court, ano kayo natutulog? Hanggang Larry Gadon lang bang kaya nyong i-disbar? Ganon? Pero pagdating kay Harry Roque, ano, naduduwag kayo? Wala man lang kayong letter of reprimand kay Roque? Oh, Integrated Bar of the Philippines. Sino man kayo dyan? Diba? Nakita nyo ang kasinungalingan ni Roque? Wala man lang kayong ginagawa? Mahiya naman kayo. So, ang iisipin namin na kayong nasa IBP na mas gusto nyo pang magkalat ang mga lawyers na mga sinungaling? Diba? Oh, ako nananawagan lang sa Integrated Bar of the Philippines kung meron man sa inyo. Di po ba? Kastiguhin nyo po yan si Roque. Nakakahiya po kung membro sa dyan Kung membro siya o kung hindi man, sorry naman po. Paumanhin. Pero sa Supreme Court, o baka naman meron dyan na magbigay lang ng reprimand kay Roque na sobra po siyang sinungaling, mapagkwento ng kasinungalingan. Oh, kita nyo yung papel nakita doon, buti naman yan. Naku, siguro isa yan paraan ng Diyos para makanti si Roque. Oh, ngayon, sige, tuloy pa. Sige, baka may lalabas pang iba, mga kababayan. Oh, eto naman. Pogo na ang pinag-uusapan natin, no? Marami pa yan. Lalabas at lalabas kung sino yung may-ari ng Pogo no yan. Naku, baka isang politiko yan, mga kababayan. Ayan na. Ang China, nakikiusap sa Pilipinas. Abay! Aba! May pakiusap sila, mga kababayan. Ano yun? Na totally ban na daw yan, Pogo. I-total ban nyo na kasi. Bakit? Kasi daw maraming mga nationals nila ang nasasangkot. Gago naman pala kayo Gago kayo Diba? Bakit nyo pinapupunta yung mga nationals ninyong mga kriminal sa aming bansa? Karamihang nahuhuli dyan ng mga big time ay mga kriminal sa bansa ninyo. O bakit hindi nyo pagsabihan yung mga citizen ninyo na huwag kayong pumunta doon kung gagawa lang kayo ng krimen para hindi naman masira ang bansa namin. So ibig sabihin yung mga citizen ninyo alam na. Nakikiusap sila sa bansang Pilipinas, no? Iban nyo na immediately. O bakit kasi nila gustong ipaban na? Para naman mawala ang capital ng Pilipinas. Bakit? Kasi ang sabi po ng PAGCOR, mga kababayan, na ang nakukuhang revenue sa Pogo ay 20 billion pesos. I think it's a yearly yan, yearly. Tama ba ako? Correct nyo na lang ako Di ko kasi ganong nabasa yung balita, pasensya na. 20 billion pesos. Ang laking pera niyan. Oy, Duterte, billion. So, ibig pala sabihin, nung na-implement yan, nung sinabi ni Duterte na malinis siyang Pogo, baka naman. Magkano ang sa akin dyan? Magkano ang porsyento ko, mga kababayan? Sabi ng PAGCOR, 20 billion Magkano ang sa amin? O ngayon, pinaliwanag lang ng PAGCOR. Yan ang mawawalang revenue, 20 billion. So maraming paggagamitan yan. Maraming pwedeng gawin dyan. Ayuda, pambili ng mga gamit magsaka, kung ano man, ambulansya.
Ha? Mga gamit pang bombero o whatever. Pero, isipin nyo, marami namang buhay ang nawawala. Maraming buhay ang nadidisadvantage. Yung mga nayu-human trafficking, sexually abused na mga babae, bentahan ng laman, mga prolification ng droga, krimen, sa halagang 20 billion. Kung a year o a month yan, hindi ba tayo naaawa? Mas gugustuhin pa nating kunin yung salapi kaysa dun sa mga buhay ng mga inosenteng na human traffic, di ba? O, yun lang mga kababayan. So ano ang pipiliin ninyo? Kaya kayong Pamulong Marcos, ano ang pipiliin mo? Yung halagang nakukuhang revenue sa pogo ng PAGCOR? O ang buhay ng mga nayu-human traffic dyan? Ang buhay ng mga kababaihan, ng mga nalulung sa sugal, sa kanilang pamilya. Kung ano man, kung ayaw nyong iban, dapat, gawin yung, yung maayos. Tulad ng mga ibang pogo na maayos naman ng operasyon. Dapat talaga may mag-monitor. Yung magmo-monitor, ay makakasuhan din kung hindi niya gagawin ng tama ang kanyang trabaho. Parang sa akin lang, o gawa kayo ng Las Vegas style. O yung parang State of Nevada. Legal ang gambling. Baka meron dyan. Sa isang city o sa isang island. Yan na, lahat sila nandyan. Parang gawin yung Las Vegas o Reno. No? The capital gambling ng Pilipinas. Sa isang island. Oh, dyan sa West Philippines, kuha kayo dyan. Di ba dyan kayo lahat? Para kung meron mang gagawa ng kasamaan dyan, dyan na lang silang mahuhuli. Hindi na yung kalat-kalat. Hindi pa malapit sa mga military outposts o bases or police outposts. Wala. Doon lang sila. Di ba? Regulated sila doon. Kung gagawa sila ng krimen, madaling mahuli. Nandun lang sila. Hindi na yung kalat-kalat. Mahirapan pa tayo. Kasi tayo ay archipelagic. Puro islands po tayo. Hindi tayong dikit-dikit. Di po ba? Hindi tayo isang compact, kundi divisive. Kaya pati utak natin, divisive. Mga utak ng DDS, hindi lang divisive. Mapanira pa. Mga utak lusaw. O, di po ba? Kayo, tama nyo ako kung tama lang, kung tama yung sinabi ko na gawin yung style Vegas. Or Nevada, Reno, di ba gano'n? May mga casino. O yung Las Vegas, alam nyo na yung ibig ko sabihin, di ba? Ang daming casino dyan, may strip, ang ganda-ganda. O dyan, gawa kayo ng ganyan. Legalize nyo ang gambling. Wag lang ang prostitusyon, bawal yon. Igalang natin ang karapatan, ang pagkababae ng mga kababaihan. No? Wag yon. Ayaw ko ng gano'n yung prostitution. Ayaw ko niyan. Vaksin natin yan. Gambling pero may restriction pa rin. Hindi natin maiwasan may malulung sa bisyo, pero palalahanan. Ganon. Hindi nyo mapigil Di ba? O, gawa kayo na isang lugar. Doon lahat sila. Para kung gawa ng krimen, huli. O, di ba? At kung may mga otoridad na huli, matindi ang penalty. O yan, dapat may death penalty. O kayo po mga kababayan po nyo masasabi. Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.